Ayon sa kasaysayan, sinalubong si Jesus ng mga taga-Jerusalem sa pamamagitan ng pagwawagayway ng dahon. Para sa mga Katoliko, ang dahong ito ay sinisimbolo ng mga palaspas na sumasagisag sa pagtanggap natin kay Jesus. Sa kasalukuyan, maraming disenyo ang mga palaspas. Gawa rin ito sa iba't ibang klase ng dahon. Ayon sa nakagis ng tradisyon, matapos itong mabendisyonan ng pari sa Palm Sunday, maaari itong ilagay sa bintana at pinto ng bawat tahanan upang i-welcome ang pagdating ni Jesucristo sa ating buhay. Para naman sa ilan, ang palaspas daw ay maaaring ipangtaboy din umano ng masamang espiritu. Pero mahigpit naman itong pinabubulaanan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Ang mga dahon ng palaspas ay ginagamit din na abo tuwing Ash Wednesday. Matapos itong sunugin at maabo, itong pinapahid sa noo ng mga Katoliko. Mga kapuso, sa pagdiriwang ng Palm Sunday, ating papasukin sa ating puso ang kahalagahan ng pagpapakasakit ni Jesucristo para sa sanlibutan. Naway sa mga palaspas na ito, makamit natin ang wagas na kapayapaan at kabanalan. Ito yung totoong palaspas di ba? Ito yung totoong palaspas, mga kapuso, kung taon-taon na lang kayong bumibili ng palaspas, sa mga gilid ng simbahan, bakit hindi nyo subukan gumawa ng para sa sarili ninyo or gawin ninyong negosyo? Kung paano yan, ituturo sa atin ni Ms. Heidi Panhilason ng Technological Resource Center. Good morning, Ms. Heidi. Magandang umaga po, ma'am. Ayan, nasa harap po natin ngayon ang iba't ibang klase ng palaspas. Ano? Dati kasi ito yung nakagis na natin. Ito yung dahon ng niyog. Okay? Pero may napansin ako ito. Anong klase oliva naman? Po, oliva. Oliva. So, may madali din itong makita. Opo. Oo. Pagka ganito pong sa Semana Santa, kailan kayo gumagawa ng palaspas? Kasi Sunday, Palm Sunday na. Opo. Friday po, kailangan nakaprepare na po ang materyales. Pag Saturday po, kailangan nag-umpisa ng gumawa hanggang sa Linggo. Kasi Sabado pa lang po magbibinta ka na. Okay. So, Friday, the whole day hanggang gabi. Pagdating naman ng Sabado, yun na po yung ang iba nagtitinda, ang iba gumagawa hanggang Linggo. Hanggang Linggo kasi after Sunday, hindi wala na po. Okay, so ano yung mga kailangan natin pagka halimbawa gusto nung iba na negosyohin ito, kaya naman ayaw bumili at gagawa na lang. Ano yung mga kailangan natin gamit? Ang materialis po natin ay ang ating dahon ng niyog, dahon ng oliba. Pwede din po dito yung mga dahon ng nipa. Anong kailangan doon sa dahon? Meron pang particular na requirement kayo? Kailangan maliit lang yun, manipis lang yung pinakahigla niya? Hindi naman po. Ito po siya ay talbos. Talbos ng niyog. Kaya isang pirasong mahaba ng ganyan, nakaapat na ganito. Apat na putol. May tatanong kanina, pwede ba yung sa pandan? Hindi siya kasi nagki-create ng sound. Walang create na. Okay. So, ang equipment sa natin, ito lang po siya, kutsilyo, gunting, stapler, rubber band, at saka mayroon din pong ribbon. Gagawa kayo ng bulaklak gamit ang ribbon. Kung magnegosyo nito, Miss Heidi, magkano kailangan puhunan? May puhunan. Mura lang. Naku, kasi, napapabulong ka. Mura ito kasi po siya, ma'am, ang isang mahabang ganito is only 20 pesos. So, magamit mo siya o makuhanan mo siya ng 4. So, ang capital ng isa po is only 6 pesos. Nagigita siya ng 20. Aba, laki palang pagkatubuan yan. So, kikita po ang nanay o ang pamilya, sa isang araw po inaabot sila ng 3,000 piso. So, pagkatapos ba ng O Holy Week? higit pa doon. Pagkatapos ng Holy Week, kalbo na yung mga puno na nyug natin. Wala na mga dahon dahil ginamit na ninyo. Talbos lang naman po siya. Kailangan din may permit sila kasi pag wala hindi sila hulihan din. So pagka ganitong panahon, in demand ang mga murang dahon ng nyog. Opo. Usually kasi ito ang nakikita Opo. Ito yung yung mga ganito kasi pagka na bendisyon na sa Palm Sunday, iuwi niya sa mga bahay natin. Yung iba pinapa-donate sa simbahan kasi sinusunog ho yan at yung pinapahid na abo pag Ash Wednesday. Ayan, diba? Yung iba sabi pa nga ito, pagka may mga bagyo, kaya may mga ilalagay nila sa pinto para hindi daw makapasok ang masasamang espiritu. Saka dito sa paggawa po nito, ay makikita mo ang creativity ng isang nanay o ng isang pamilya. Ito kagaya nito po, ang tawag dito ay candle design. Design. So kanya-kanya yung depende sa imagination. Sa imagination po, ito naman siya ay ribbon. Gaano katagal gawin ng isa? Isang ito, gaya ni ate, gumagawa, bilis ng kamay nito. Mabilis lang po siya, mga
mga siguro mga 15 minutes, 10 minutes. Nasa sa paggamay mo na kasi mabilis lang. At maganda din naman pagkakitaan. Maganda po. Dahil siyempre halos lahat ng Katoliko kailangan nila ng palaspas kapag dumarating ang Kwaresma, panahon ng Kwaresma. Okay, maraming salamat po si Miss Heidi Panlikilason ng Technological Resource Center. At tandaan, para sa karagdagang impormasyon sa paggawa ng palaspas at sa iba pang mapapanood ninyo sa aming show, mag-log on lang sa www.unanghirit.tv. Balikan natin sina Monica at Arn dyan po sa Tagaytay, dyan po sa Tanay. Dahil dyan po sila sa isang brawl. Ayan, meron magandang pasyalan ngayong Holy Week. Mon, Arn? Again guys, at syempre sa ating mga kapuso, good morning again. Nandito pa rin po tayo sa Regina Rosary dito nga sa Tanay Rizal, at of course nandito tayo ngayon sa taas nung malaking himahe ni Mama Mary and Jesus, and of course kasama ko ngayon ang mga sisters, Dominican Sisters of Regina Rosary, at kastabi ko ngayon ang kanilang Mother Superior na si Sister Epi Brazil po. Good morning po, Sister. Ayan, Sister, gusto ko pong itanong kasi sabi nila may history daw po kung bakit dito itinayo or pong Regina Rosary. Ano po ba yung history nito, Sister? Naghanap kami ng lugar at saka napaka-importante ang climate, no, sa isang lugar, at saka mafe-feel mo kung nandyan talaga yung divine presence. So this is the 13th property na nahanap namin, and thank God because of the 10,000 trees, ang daming beautiful things dito na nakita, nature. Pagdating namin dito sa on top of this hill, parang nafe-feel na namin na talaga dito talaga, sabi namin dito itayo si Mama Mary. Talagang na-feel nyo po nung makita nyo kasi ang ganda nga ng environment, no? Ang ganda-ganda po ng area. Pero Sister, I heard meron daw po mga manifestations, is that right? Na parang before. Ano po yun? Well, mga manifestations, we really do not talk about miracles. Bahala na si Mama Mary, pero ang dami-daming manifestations na talagang gusto niya nandito siya. Ang dami rin mga healing na nangyayari dito, at especially yung mga financial blessings. Kahit sa amin, kung kailangan namin 1 million para or 2 million na para maitayo siya dyan, maghahanap siya ng paraan na matouch ang mga tao para magtulong sila sa amin. Ayun. So yun po yung mga manifestations na nakita natin. Now, Sister, nakita ko po na parang dito sa area, isa po sa talaga mapapansin, meron po tayong mga Stations of the Cross. So, saan po ba yung mga stations na yan? Nakascatter po ba dito sa buong area? It is scattered about 1.5 kilometers, no? At saka itong Stations of the Cross, ibibless ito mamayang hapon. So may mga ceremonies po kami dito sa blessing mamayang hapon sa Stations of the Cross. So ayun po. So open naman po itong Stations of the Cross natin, of course, next week para po sa Holy Week. Well, yeah. And of course, ang ating artist na si Jojo Barcena Jr., siya ang nag-conceptualize at saka siya ang nagbigay ng talagang napakalaking biyaya dito sa atin because of his art and his talents. Ayun, and speaking of the image, I think this is 71 feet po, Sister, no? So napakalaki talaga, and tulad nga na sinabi ni Sister, 1 year po itinayo itong image na to. Now dito sa image, sa loob ng imaheng ito mga kapuso, meron pong chapel inside, which is papasukin po natin ngayon, Sister. Let's go po, Sister, inside. Ayan, so like I said mga kapuso, dito sa napakalaking image ay merong chapel inside. So Sister, question lang po dito sa chapel. Pasok po tayo, Sister. Let's go inside. Ayan, so dito po sa chapel na ito, which is ayan, ina-attenda ng ating mga kasama, and of course si Arn. Ayan, kasama rin natin. Dito po tayo nag-hold ng mga mass. Tama po ba, Sister? Adoration Chapel. And of course, you will see first the absent present cross. This is a cross that is so very symbolic of contemplation, the emptiness and the fullness. Itong tabernacle, napaka-special din yon, at may Blessed Sacrament po tayo dyan, may adoration tayo. And of course, yung sanctuary light dyan, tulad sa gabi dito, maraming alitap-tap, firefly, so that yung on top of that is the sanctuary light that is like a firefly. The name Sulud means Sanctuary of Universal Love and Devotion. That's the name of the room po, Sulud po. Now, Sister, kailan po ang schedule natin ng pag-hold ng mga mass dito sa Sulud? Every Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, may misa po tayo dito sa Sulud. Ang schedule po natin this coming Holy Week, ano po yung schedule natin para sa mga kapusong gusto pong pumunta?
walang activities dito sa Holy Thursday, but people can come Thursday and Friday here, but we close at 3 o'clock in the afternoon to have the service in the parish. Meron po ba tayong mga pointers na gustong i-remind yung mga kababayan po ng mga kapuso natin na gustong pumunta dito? Sana kung pwede na magpunta sila dito, proper attire sila. Walang mga tube at saka walang mga, you have to take care of the sanctity of this place. Thank you so much, sister, no? At sa ating pagbabalik, mga kapuso, yung mga iba pang makikita dito nga sa Regina Rosary ang ating aalamin, kaya tutok lang po. Balik muna tayo sa studio. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. This summer, PH Care Cool Wind